Hello mga kasandi, good morning. Dito naman tayo sa ating kusina at hindi tayo magluto ngayong araw na ito kasi meron ako sa inyong gustong ibahagi isang napakalagang tips para sa mga nanay, mga tatay, mga ate, mga kuya na mga gumagawa sa ating kusina. So isang tipid tips ito mga kaibigan, pero akala ng iba kasi nakakatipid sila pero meron tayong ibabahagi sa inyo na sadyang kakaiba ngayong araw. So meron ako ditong kasama. Halika, pagkalan kita, tara. Ito siya. Kalimutan natin yung brand niya. Very common sa ating kusina ang ating mga dishwashing liquid. 'Di ba? So, noong mga panahon ng kupong-kupong, ginagamit ng mga nanay natin ay mga bar soap, yung panlaba, ginagamit na rin lang panghugas. Pero sa panahon natin ngayon, nagbago na, nag-evolve na. So, nagkaroon tayo ng talagang specific na dapat gamitin sa ating panghugas. Meron tayong mga dishwashing liquid na ginagamit. Paano ba kayo naghuhugas o paano ginagamit ang inyong dishwashing liquid? Kadalasan, ang iba, para makatipid, kailangan natin itong kukuha tayo ng panibagong container para maglalagay doon ng konti, lalagyan ng tubig. Para daw makatipid, tumagal yung ating dishwashing liquid. Yun ang very common practice at aminin ko, isa rin ako sa gumagawa ng ganon noon. Pero nang magising ako isang araw, napag-alaman ko at natutunan ko kasi meron ako nito bawas na. Ito. Kung bakit ako nagising sa katotohanan, kasi isang araw, yung dati kong ginagamit na dishwashing, ay talagang meron akong mga nire-refill na ganito, yung mga wala na ng laman, ginagamit ko siyang nire-refill ko, talagyan ko ng panibago at talagyan ko ng tubig. Isang araw, bakit nagkaroon ng amoy yung aking laman nito? Pero ng tubig nilagay ko, pero paglipas ng ilang araw, nagkaroon siya ng amoy. Nagkaroon ako ng kasi sabi ko hindi siguro maganda na lagyan ng haluan ko ito na dishwashing na ito ng tubig. Kaya tinigil ko na paglalagay. At nalaman ko, ito, alam mo ba, mahigit 2 buwan ko na ginagamit ito. Wala pang 1 litro ang laman nito Konti lang, hindi pa ito mabot ng 1 litro ang laman nito. Mahigit 2 buwan ko na siyang ginagamit. Pero kung nilagay ko ito ng tubig, malamang 1 buwan lang tapos ko na siyang gamitin. Kasi akala natin nakakatipid tayo doon sa nilalagyan ng tubig. Pero sa totoo lang hindi. Bakit? Kasi pag nilagyan natin ng tubig, medyo lumalabnaw yung ating mixture lumalabnaw siya. So every time maglalagay tayo dito sa ating sponge ng hinaluan natin ng tubig, nag-diluted na natin, may ng konti, maglalagay naman tayo ng panibago kasi nga malabnaw siya, hindi siya poro. So, pag ito ang ginamit natin porong ganito, any brand wala akong specific na brand na sinasabi any brand. So kapag gumamit tayo ng poro, nagpatak tayo ng kunti, isang patak lang, marami ka na mahugasan. At dito, napatry ko dito yon. Napatry ko dito. So hindi ako magabagay sa inyo nang hindi ko ginagawa kasi ayoko naman na mabudol ko sa sabihin ko sa inyo. So ako, sharing from the experience ang nais kong ibagay sa inyo. Ayoko magsabi ng So, lahat ng brand, wala akong specific brand na binabanggit kasi yung iba baka sabihin nila, yung ganito, gano'n, haluan talaga siya. Meron akong isang sabihin sa inyo after nito. So, ito lang muna tayo, dito muna tayo. So, kapag inalawa mo ito ng tubig, maya, konting hugas mo lang, maglalagay ka ulit ng panibagong pindot ka ng pindot, panibagong pindot ka na naman, diba? Kasi ayaw na bumula eh. So, yun isa yun sa mga dahilan kung bakit akala natin nakakatipid tayo. Actually, hindi. Kasi maya, refill ka rin ng refill doon sa lalagyan mo, diba? Pero kung ito, puro lang siya, mas matagal gamitin. Marami kang mahugasan bago ka magpanibago. At napatry ko yun dito. Kasi, sabi ko sa inyo, 2 buwan mahigit ko na ginagamit ito. Samantala kung dinidelete ko ito sa tubig, malamang, ubos na ito 1 buwan pa lang ubos na ito sa akin. Pero dahil sa puro lang ginagamit ko, tumagal siya sa akin. Isa pang dahilan, alam niyo ba, ginawa itong ganito, talagang, ang timpla niya is good for hindi na siya dapat na itutunaw pa sa tubig o ihalo sa tubig. So talagang good na siyang gamitin natin. Bakit? Di ba nilagyan siya ng mga antibacterial, kung ano na pa mga para makaiwas tayo sa sakit, mga germs, mamatay na mga germs na sa ating mga kasangkapan, di ba? Pangtagal ng sebo, pangtagal ng mga bakterya. So yun. So purong-puro siya. Kumbaga, yung mixture na yun isang ganito, talagang yung halo doon ay sapat para matanggal ang bakterya. Ngayon, nilagyan natin ng tubig. Ano sa palagay mo? Magiging matapang pa kaya yung panlaban sa bakterya?
Hindi na, nababawasan din yung kanyang effectivity kasi nga naghalo tayo ng tubig doon sa ating ah, dishwashing. So nababawasan yung kanyang effectivity, yung kanyang bisa kasi nga hinaluan natin ng tubig. Para kang isipin mo yung gamot. Inom ka ng gamot, 'di ba? Kung 'di ba yung doktor, sabi ng doktor, 2 kutsara 3 times a day. Ngayon, gusto mo magtipid, 1 kutsara lang gagamitin ko kasi gusto ko patagalin to. Gagaling ka kaya? 'Di ba hindi? Baka lumala palalo ang sakit mo. So ganun din po dito. Pag nilagyan natin siya ng tubig, nababawasan yung bisa na nilagay dito ng mga antibacterial properties na ginagamit natin para mas maging malinis yung ating ginagamit sa kusina. So isa din yun sa mga dahilan kung bakit mas pinili ko na lang siya na gamitin ng puro kaysa haluan pa siya ng tubig. So mga kapatid, hindi tayo nakakatipid doon sa ginagawa natin na hinahaluan natin siya ng tubig at nababawasan ang bisa ng nilagay dito ng mga antibacterial properties kapag hinaluan natin siya ng tubig. So mga kaibigan, saan tayo pupunta? Ako dito na ako sa puro, ayoko na maglagay ng tubig kasi nga mas tumatagal siya at mas mabisa pang gamitin, di ba? So yung mga kaibigan, isa lamang po itong kusina tips para sa ating mga nanay, mga tatay, mga ating mga kuya na mga nasa kusina, lagi naghuhugas ng pinggan, para mapanatili natin malinis ang ating tahanan, ang ating mga gamit sa bahay, at maging healthy rin tayo sa ating katawan. So kailangan nating piliin natin kung saan tayo makatipid at mas magiging maganda ang resulta sa ating katawan. Kaya, dito na tayo sa puro. Huwag na dun sa may halo. Aba, kaduda yun ha. Di ba? So, yung mga kaibigan, hanggang dito na lamang ang aking vlog sa inyo at gusto kong ibagay sa inyo. Sana ay meron kayong natutunan sa araw ito mula sa aking vlog na ito. Kaya naman, ang inyong host, Sunny TV PHI, magkapaalam na at ang aking laging iniwanan sa inyo ay huwag gawing komplikado ang buhay, mamuhay ng simple at masaya.